Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Sarsuela. Si Congressman Shell Jokno tinanong ni Attorney Jimmy Bundok tungkol sa notice of disallowances. Panahon ni Pinoy administration, ang laki pala, 400 billion plus ang notice of disallowance ng Pinoy Aquino, wala silang ginagawa. Tapos yung kakaunting million lang na notice of disallowance ni VP Sara, yun ang pinagtutuunan ng pansin. Ano ba yan? Pakinggan natin ang ganda ng pagkatanong ni Attorney Jimmy Bundok. I respectfully ask lang kung lumalabas online yung mga notice of disallowance kay Pinoy pa noong 2012, disallowed yung naka-appeal pa hanggang ngayon na many years later hindi pa binabalik, 400 plus billion din. Wala namang impeachment na final po sa kanya. What is your take on that lack of parallelism in the application of the law? This is not adversarial. I'm curious. Sure. I'm not aware of what happened. I'm not aware. Pero syempre, I'm not aware. Naboboking kayo. Halos lahat, ang daming mga notice of disallowances. Pati ito ngayon, Office of the President, Bongbong Marcos Jr., malaki yung mga notice of disallowances nila sa COA. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno, malalaki, bilyones. Department of Agriculture, DPWH, name it, meron. Si VP Sara lang ang kanilang tinatarget. I am not aware. Tell it to the Marines. Hindi kami, we were not born yesterday, Mr. Honorable Congressman. Whoever it is, dapat the treatment should be the same. No? The appeal aspect lang po na while it is on appeal, wala pang restitution dahil naka-appeal pa. Yes. Yeah. While on appeal, wala pa naman. Okay. But once the appeal has been affirmed by COA, at least sa level ng COA, the obligation now gives. Yeah. It's an appeal sa Court of Appeals po ang sinasabi ko. So wala pang restitution o meron na? Final sa COA, appeal sa judiciary. Ang alam ko, that is all the way to the Supreme Court, unless there's a TRO issued by Yes. the... I respectfully ask lang kung lumalabas online yung mga notice of disallowance kay Pinoy pa noong 2012, disallowed yung naka-appeal pa hanggang ngayon na many years later hindi pa binabalik, 400 plus billion din. Wala namang impeachment na final po sa kanya. What is your take on that lack of parallelism in the application of the law? This is not adversarial. I'm curious. Sure. I'm not aware of what happened in the previous administrations. Pero syempre, whoever it is, dapat the treatment should be the same. Yung on the appeal aspect. You see, sabi niya, the treatment should be the same. Ini-impeach nila si VP Sara sa kakaunting milyones, notice of disallowance niya sa confidential funds. The treatment would be the same. Bakit walang naisampang impeachment case laban kay Pinoy? Bakit walang itong binasura kaagad yung impeachment complaint laban kay Pangulo? Mas malaki pa ang notice of disallowances ng Office of the President ngayon. Yung mga department, government agencies, ang lalaki. Same application of the law? Come on. Diyan sila ngayon nabubuking. This is political persecution. Itong impeachment na ito dahil balakid sa kanilang political ambition 2028. Gustong-gusto ng mga dilawan na makabalik sila sa Malacanang. It's been a long time. After Pinoy, wala na. 2 term na wala. Kaya gusto nilang makabalik. Kaya, ayun, si another dilawan, Congresswoman De Lima, nadulas ang bibig. Sabi, kung sakaling makonvict si VP Sara, ang pinakamalakas ng kandidato sa pagka-presidente ay si Risa Hontiveros na. O ano ibig sabihin nun? Di pag-aamin yon na kaya nila ini-impeach si VP Sara kasi siyang malakas.
Yun ang opinion ko lang yun. Sabi ni Senator Risa, this impeachment complaint, kasi Akbayan nag-file din eh. This impeachment complaint is not political. It's plain accountability, transparency. Ay, nako. Kaya, sino bang mga senador? Senator Amy ata. Pati hindi nyo na lang, dalawa sila, pati Senator Alan Peter Cayetano. Pati hindi nyo na lang talunin si BP Sara sa 2028. Bakit? Dadaan pa kayo sa impeachment. Talunin nyo. Fair and square. Ako, sana maiakyat na sa Senado ang impeachment case na ito para magkaroon na ng trial. Para once and for all, matuldukan na. Dahil as sure as the sun rises in the morning and sets in the afternoon, sigurado ako na ma-acquit si BP Sara sa impeachment trial sa Senado. Bakit pinapatagal pa? Ang dami pang hearing sa Kamara. Nagmamakaawa sila na sana mag-attend si BP Sara. Sino bang nagsabi nun? Si Congressman Abante. May nabasa akong post na sana naman mag-attend si BP Sara. Sinabi niya na nga ad cautelam, answer ad cautelam, bahala na kayo. I do not respect. You don't have jurisdiction over me. Bahala kayo. Iakyat nyo na sa Senado at doon na tayo balitaktakan. Iakyat nyo na. Kaya lang, parang gusto pa nilang maraming naratibo. Pasabog daw sa April 22, Trillanes and Ombudsman Boying Rimulya. Bring it on! Ilabas nyo na lahat. You can never put a good man or woman down. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang atop sa natagaan na mo og yero nga mga silupin lang in town. O kini ang iyang atop nga yero nga lata na gyud kaayo. Nga dagko na kayo og buslot. Makita gyud nato nga dako na gyud siya og mga buslot tungod sa gidugayon na nga ilang mga atop. Og karon mo pod ni ang yero nga among ginahatag sa mong gitaba nga ilang iatop karon. Uyudan o diyan. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatapang nga yero. So na pulihan na gyud tong ilang mga atop ganina. Sa naghatag og sin og salamat pod sa Ginoo nga dili na sad mi maulanan kay natagaan nami og sin. O so pila na dayto ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na og mga buslot na? 13 na katuig ang among atop. So 13 na ka tuig. So dugay na gyud. Oo. Oo. So salamat kaayo. Salamat sad